Ang totoong kwento ng pag-ibig. Masakit kasi makikita ko lalaki yung anak ko na walang ama. Totoong kwento ng isang taong nagmahal. Nasaktan. Ayoko dito. At buong tapang na hinarap ang masakit na katotohanan. Hindi ka gumawa ng paraan para maitama yung gusot? Hindi mo siya kayang mawala? Starting today, break na kayo. Alright? Say thank you, say sorry, say goodbye. Ang totoong kwento na minsan nyo nang nasaksihan ay muling matutunghayan sa Papa Jack's True Love Conversations TLC. The Drama Special. The Drama Special. Mama Christine, God bless you! Inaaway ako ng mga fans ni Chico. Bakit? Ang dami ka mga mga 30 tweets. Wow. Wala po kayong ebidensya, hindi po si Chico ang kumain ng lechon. At bakit kayo inaaway? Yung si Chico na ngayon nangangain ng hindi pagkain niya, tapos ikaw pa ang awayin? O, sabi, teka lang ha. Eto sabi, hindi po talaga si Kuya Chico yung tumira ng leche flan mo. Baka po, na-photoshop lang daw po yung picture. Yeah! Ganun kagaling tayo para mag-photoshop agad-agad. Si Shai Tisay, wala nang alam yan sa pag-i-edit. Diba? Nakakaloka. Matibay po ang aking ebidensya. Oo, huwag yung awayin si Tanya Chinita. Ako lang po ang may karapatang umaway sa kanya. Tama. Kami lang po ang may karapatang mag-away. Yes, huwag yung idaway si Chico, yung packing tape na yon. Kasi wala kaming balak makipag-away kay Chico kasi pisngi pa lang niya, tatalbog na po kami. Tama po. Hello, Kabisyo. Hello, Kapwa. Kapiling niyo na nga po ako mula po sa 90.7 Love Radio. Ako po si Miss K, Christine Dera. At ako naman po mula sa kaharian ng Yes FM, ang Tanya niyong lahat sa radyo, Tanya Chinita na magbibigay solusyon. Pwede rin naman ang konsumisyon. Pwede rin namang ano-ano lang. Saan galing yan? Sa Smiley. Isang upo ang drama. Masaya. Isang upo ang yaw. Isang upo ang iyak. Kapag alauna na, draining name. O ano, ayaw mo na naman yan. May bago ka. Ayaw mo nung gong. O yun na lang, Sige na nga. Pwede. Baby. Oy, nandito si Justin Bieber, Asan? Nasa tabi ko, charot. Hindi, pumunta siya dito. Ano ba yun? Hindi alam. Sa ano? Hindi dito, sa Leyte. O bakit? Saan ba yung Leyte? Di ba sa Pilipinas? O dito na rin yun. Sige na. Makalusot lang. Ito naman, di mo naman ako pinalusot. Ayan tayo eh. Har. Tanya mo. O yan, nandito nga siya sa Tacloban. Ay, nung gagawin Nagbigay saya siya. Kasi nag-trending siya kahapon. Nag-trending yung... At ang dami niyang basherer. Basherer? Ano ba yan? Grabe. Huwag ka mag-alala, marami rin naman tayong basherer eh. Yes, pareho na kami. Yay! Alam mo, nag-trending yung maraming salamat Bieber at Justin Bieber. Sana mag-trending din tayo ngayon, Uy, hashtag nyo kapag meron kayong mga reaksyon, violent man yan. I-hashtag nyo na po yan, TLC, The Drama Special. Wrong spelling, wrong. Basta. Wala ka naman patawad, grabe ka naman. Siyempre, kapag wrong spelling, makikita ba natin yun? Mababasa ba natin mga comment nila? Ayan na, TLC, The Drama Special. Huwag po Gigimon, ha? Utang na loob. At syempre, ang kwento po natin ngayon ay tungkol kay Kath. Yan. Kath, na nagmahal sa lalaking may anak na. Pero, bahala na sila. Masasaktan kaya siya o magpa-party-party? Ang mga gaganap po bilang Kath, of course, ang ating best actress, Rocketera. At syempre, si Diego Bandido bilang Jim. Si Rico Pañero bilang Alex. Syempre, nanghuhula lang ako. Wala akong listahan. Ano ba? Ayun, thank you, Iya. Ano ba yan? Buti na lang ang galing ko. Magsusuper saiyan na! At least tama yung hula ko. Si Rico Pañero bilang Alex. Classic ka. Ang classic dito. Si Mother po, yung aming
production Beautiful, staff. Napakaganda si Joy Babor. And of course, si Robin Siena. Ay! First time! First time. Oh, nabinyagan na rin sa wakas. Sa bagay. Si Rochelle. Siya po si Rochelle. Yes. At syempre si Lala Banderas bilang Claire. Yes! At yan na nga Dami, po. oh. Ang dami Parang Starcast ito, Oo, bongga. marami. At ito po, mabigat po yung drama natin ngayon. So make sure na kayo po ay nakafocus. Make sure na kayo ay nakafocus. Make sure na kayo ay nakafocus. Basta! Eto na nga, simulan na natin ang Oo kuwento. nga, Uy, mainit tinawag pala ito ni Kat Kailan ba? last January 3. Tama ba? Ay, oo, nakarinig ko yan eh. Joke lang. We. Ako narinig ko rin to. Ito yung basta. Ayoko na, baka may spoil. Game na. Tara na. Eto na nga pang, saan tayo pupunta? Nakikinig. O sige, eto Tayo na nga. ng leche flan. Ayan na, ay sige. Ayun na nga po, eto na nga po ang kwento ni Kat. Of course, dito po sa Papa Jack's True Love Conversations, the Drama Special. Mama. LC. Kat ng Laguna. Saan ka sa Laguna, madam? Sa Southwoods. Adali, kwentahan mo na si Papa Jack. Ayun. Sige. Tungkol sa ex ko, matagal na kaming break. Medyo matagal na. Gano'ng katagal naging kayo? Saglit lang, mga 3 months. Pero matagal kami magkaibigan. Gano'ng katagal naging magkaibigan? Simula first year college, mga 3 years. 3 years, tapos naging kayo ng 3 months. My God, Yeah, oo. Complicated kasi yung sitwasyon. Kaya medyo naiintindihan ko na hindi. Parang ganun. Naiintindihan ko, pero masakit. Parang ganun. Ba't ka naghiwalay? Hindi, kasi ganito yan. Yung best friend ko na yun, nung hindi pa kami magkakilala nun, meron siyang anak. Pero hindi sila kasi magkasama ng girl. Kasi nga, medyo nagloloko yung girl. Ganyan. Oh. So, sa akin niya lahat kinukwento na ganito nga, masakit daw yung iniwan siya, ganyan, naghanap ng iba, I don't know, basta mga ganun. TLC. Jim, ano ka ba? Para kang pinagsakluban ng langit at lupa. Hirap talaga nitong sitwasyon ko. Bakit? Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin makalimutan ang ginawang pag-iwan sa'yo ni Rochelle? Nasasaktan ka pa rin? Dapat makapag-move on ka na. Hindi madaling gawin yun, Kat. Lalo na kapag nakikita ko ang dalawa naming anak. Napakabata pa nila pero walang kasamang ina. Si Mama ang nag-aalaga sa kanila. Hindi ba sila pinupuntahan ng ex mo? Hindi. Nagagawa niyang tiisin ang aming anak. Dapat nga, nasa poder sila ng ex mo eh. Dahil mga bata pa sila. Isang 2 at isang 3 years old. Alam mo, sa batas, kailangan nasa poder sila ng kanilang nanay. Wala ba siyang interes para kunin sila sa'yo? Walang-wala. Siguro, naisip din niya. Baka mapabayaan lang ang mga bata. Saka, hindi ko rin ibibigay. Dahil baka kung ano lang mangyari sa anak ko kapag nasa kanya. Hello, Tita Aida. Oh, ikaw pala, Kat. Wala rito si Jim. Nasa trabaho siya. Tumawag siya kanina at sabi mag-overtime daw. Hindi naman po si Jim ang sadya ko kundi yung dalawang bata. Gusto ko po silang dalawin. Ganoon ba? Oh, naka-school uniform ka pa pala. Wala ka na bang pasok ngayon? Ay, wala na po. Pauwi na sana ako. Naisip ko pong dumaan na dito. Total, malapit lang sa pinapasukan kong university tong bahay nyo. Teka po, nasan po yung dalawang bata? Natutulog pa, pero maya-maya lang magigising na yung dalawang yun. May dala po akong pasalubong sa kanila. Donut po, paborito nila. Nag-abala ka pa. Nabawasan tuloy ang baon mo. Kahit paano naman po, kumikita naman ako dahil sa mga sideline ko at mga gig ko po, yung pakanta-kanta ko po sa mga bar. Kahit paano naman po pinagkakakitaan ko po yung talent ko sa singing. Malaking bagay po yun para makapag-aral ako. Kamusta na po yung mga bata? Okay naman sila, pero minsan naaawa ko sa mga apo ko. Napakabata pa nila pero hindi nakasama ang kanilang ina. Ay,
kung bakit kasi napakamalas si Jim sa babaeng pinili niyang mahalin. Girl, thanks deep sa libre mong snacks. Next time, ako naman. Okay lang yan, Claire. Siya nga pala, yung naichika mo sa akin, sabi mo malimit kang nagpupunta sa bahay ng kaibigan mong si Jim para bisitahin ang mga anak niya? Oo, Claire. Nakasanayan ko na. Kasi nga, naaawa ko dun sa mga bata. Bakit? Hindi ba nagpapakita yung airmats ng mga bagets? Hindi raw eh. Yun ang sabi ni Jim. Wala nang pakialam sa mga bata? Nako ha, ibang klaseng nanay yon, ang bad niya. Siguro may dahilan ba't natitiis niya ng ganun yung mga bata. Ba't lagi kang pumupunta? Ano, proxy ng nanay? Yun ba ang drama mo? Naaawa nga ako sa mga bata. Saka, yun din ang pakiusap sa akin ng kaibigan ko. Kasi nga, naghahanap ng nanay yung mga anak ni Jim eh. Ang totoo nga, Claire. Mama ang tawag sa akin ng mga anak ni Jim. At feel na feel mo naman. Teka nga, may iba pa bang namamagitan sa inyo ng best friend mo? Wala. Magkaibigan lang talaga kami. Mayroon akong tinatagong lihim. Ang puso ko ay may nadarama. Bakit nangangamba tuwing malapit ka? Ito'y pag-ibig ba? Lihim na pagtingin, lihim na damdamin, hanggang sa pagtulog pangarap ka. Pag-ibig na kaya, o pag-ibig na kaya, ang lihim na nadarama. Nakita ko may mga bagong laruan yung dalawang bata, Ma. Bigay sa kanila ni Kat. Dumaan siya rito kanina. Ayos talaga yung kaibigan kong yun, oh. Tama ka. Napakabait ni Kat. At pinagmamalasakitan ng mga anak mo. Yung panganay mo nga minsan chinututor pa niya. Akala tuloy ng mga anak mo siya ang mama nila. Nanay na nanay po kasi si Kath kung asikasuhin yung mga bata. Sana nga siya na lang ang nakarelasyon mo, anak. Siguro, mas maayos ang buhay niyo. At hindi ganitong lumalaki yung mga bata na walang kasamang nanay. Alam mo, Tol, may katwiran yung airmats mo. Teka, bakit nga ba di mo nalang ligawan si Kat para magkaroon ng bagong nanay ang mga anak mo? Kaibigan ko lang si Kat. Mas okay nga yun. May foundation na kayo. Kung sa computer, i-upgrade mo lang, di ba? Tol, di ka ba natutoksong ligawan siya? Tol, naisip ko na rin yan. Kaya lang, paano kung hindi niya ako gusto maging jowa? Kundi, barkada lang talaga. Eh di, try mo. Walang masama. Maganda si Kat. Mabait pa. Sabagay. At mahal ang mga anak mo. Tol, kung ako sa'yo, sa halip na umasa ka na babalikan ka ni Rochelle, ligawan mo na lang si Kat. Mas magiging mabuti siyang ina sa mga chikiting mo. Jim? Bakit? May problema ba? Wala, Kath. Naninibago kasi ako sa'yo eh. Kung makatitig ka sa akin, wagas na wagas, parang gusto mo akong patayin sa titig. Hindi naman. Bakit nga ba? Natitense tuloy ako sa mga tingin mong yan. Nakaka-conscious, ha? Kath? Alam mo, tama sila. Bakit kasi kung saan-saan pa ako tumitingin, kung saan pa ako umahanap, samantalang nasa tabi ko lang pala. Ang alin? Ang taong
dapat kong pinag-uukulan ng aking feelings. Teka, anong ginagawa mo, Jem? Bakit mo hinahawakan yung kamay ko? Tsaka, ano ba yung sinasabi mo? Kath, ba't di natin subukan? Ang alin? Nakakainis ka. Pinagtitripan mo ko. Hindi kita pinagtitripan. Kath, gusto kong subukan natin na maging tayo. Na maging more than friends. Itong relasyon natin. Mahal natin ang isa't isa, di ba? Jem? Okay lang ba sa'yo? Lagi kitang tinatanaw, lahat ng kilos at galaw, aking sinusubaybayan, binabantayan. Araw-gabi ako'y saksi sa bawat luha at hapdi. Hirap ng iyong dinadala ay nadarama. Kung nalalaman mo lamang na ako'y nag-aabang ng pag-ibig mo, kung mamahalin mo lang ako, langit ang ibibigay sa'yo. Di ka na kailan muling luluha, pangako ko sa'yo. Kung mamahalin mo lang ako, hindi ka na mangangamba. Sa puso ko ika'y nag-iisa. Hindi inaasahan ni Kat ang ginawang pag-open up ni Jim ng ideya na maging sila. Na ang pagiging mabuting kaibigan niya at concern sa mga anak nito ay maaari palang mauwi sa mas malalim na relasyon. Ano kaya ang naging sagot ni Kat kay Jim? Pakinggan po natin ang naging pag-uusap ni Papa Jack at Kat sa True Love Conversations. TLC. Ibig sabihin talagang kumbaga, long time, kumbaga yung development ng relasyon niya bago naging magjowa. Matagal. Matagal. Yes, oo. Lapit ka. Kumbaga, naging family ka muna bago maging jowa niya. Yun nga, parang ganun nga. TLC. Wala ang dalawang bata? Isinama ng mama nila. Nagpunta sila sa mall. Ipapasyal daw. Nagpunta rito si Rochelle? Biglang-bigla ay nagpakita siya rito? Buti. Sumama sa kanyang mga bata. Hindi si Rochelle ang tinutukoy ko, Jim. Sino po ba, Ma? Si Kat. Ganun po ba? Di nga ba't mama ang tawag sa kanya ng mga anak mo? Ang akala kasi nila, si Kat ang kanilang mama. Palibhasa siya ang laging nakikita eh. Kaya nga, napamahal na rin sa kanya ang mga anak mo. Hindi yun nakapagtataka, Ma. Dahil mabait si Kat. At may malasakit sa kanila. Hindi tulad ng totoo nilang ina na wala na yatang pakialam sa kanyang mga anak. Kaya nga tama na naging kayo ni Kat. Dahil kahit papano may natatawag ng mama yung mga bata at totoong nagmamahal sa kanila. Thank you talaga, Kath. Doon sa mga pinakikita mo sa mga anak ko. Jim, hindi na iba sa akin ang mga bata. Para ko na rin silang mga anak. Kaya mo ba talaga silang mahalin tulad ng tunay na anak? Oo naman. Saka, napaka-adorable ng mga anak mo. Mababait at malalambing pa sila. Nagtataka nga ako kung bakit natitiis siya ng ex mo eh. Hindi man lang sila magawang silipin. Buti nakakatulog pa siya sa gabi, no? Samantalang may mga anak siya na nasasabik sa kanyang pagmamahal. Kinalimutan na yata niya ang mga bata. Huwag na natin pag-usapan ng babaeng yun. Masama pa rin ba ang loob mo?
kapag pinag-uusapan siya? Mahal mo pa ba? Hindi. Wala na rin akong pakialam dun. May tumatawag sa cellphone ko. Sino kaya to? Hello? Kat? Sino to? Si Rochelle? Ang ex ni Jim. Nakuha ko ang number mo sa isang kakilala. Ikaw pala. Napatawag ka. Gusto ko lang sanang kumustahin ang mga anak ko. Alam ko kasi na madalas ka doon. Dahil kaibigan mo ang pamilya nila. Makikibalita lang ako tungkol sa mga bata. Maayos sila. Nakakatuwa ang mga anak mo, Rochelle. Sana nga, pinapasyalan mo sila. Kasi, sabik sila sa isang ina. Ang totoo, Cass. Gusto ko talagang makita at mayakap ang mga anak ko. Super miss ko na sila. Puntahan mo sila. Naghihintay sa iyo ang mga bata. Hindi ko kasi alam kung paano magsisimula. Dahil nahihiya ako. Rochelle, para sa mga bata, dapat pasyalan mo sila. Kailangan ka ng mga anak mo. Tumatawag pala sa'yo si Rochelle? Oo, kinukumusta ang mga anak niya. Bakit hindi na lang siyang pumunta sa bahay? May karapatan siyang puntahan ng mga bata. Nahihiya siguro dahil sa mga pagkukulang niya, sa mga nagawa niyang kasalanan. Pero, nanay pa rin siya ng mga anak ko. At hindi ko naman inaalis ang karapatan niyang yun eh. Kaya maaari siyang bumisita sa mga bata kahit kailan niya gusto. Hindi ko inaasahan na magpapakita ka pa sa akin, Rochelle. Buti, nakakaalala ka pa. Jim, sorry. Sorry sa lahat ng kasalanang nagawa ko sa'yo. Bakit mo sinasabi yan? Jim, gusto ko nang magbago. Ang magsimulang muli at makasama ang mga anak ko. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo. Bakit? Akala mo ba? Madali rin sa akin na mawalay sa mga anak ko. Pero, ikaw ang nang iwan sa kanila. Iniwan mo kami. Oo. At mali ang ginawa kong yun. Magulo lang kasi ang isip ko ng mga panahong yun. Pero sa ginawa kong paglayo, may mga na-realize ako. Nakita ko ang mga kasalanan ko at yung mga sandaling malayo ako sa inyo at hindi nakikita ang mga anak natin. Naghihirap ang kalooban ko, Jim. Kaya nga ngayon pinagsisisihan ko na ang mga naging pagkakamali ko. Bakit ka pa nagpakita? Jim, humihingi ako ng isa pang pagkakataon. At iniisip mo yun na ibibigay ko yun sa'yo? Kaya bigla kang nagparamdam? Nakikiusap ako, Jim. Sana pagbigyan mo ako. Dahil gusto kong maging ina sa ating mga anak. Ayokong paglaki nila, magalit sila sa akin. At ikahiya nila ako. Dahil pinabayaan ko sila. Kaya habang may pagkakataon pa at maliliit pa sila, gusto kong bumawi at itama ang mga mali ko para hindi sila magkaroon ng hinanakit sa akin at hindi nila ako kabuhian.
Hindi ka pa rin ba makapagdesisyon? Naguguluhan ako, Alex. Kung sa bagay, si Rochelle pa rin ang nanay ng mga anak mo. Pero, paano si Kat? Hello po, tita. Kat, ikaw pala. Parang tahimik po yata dito sa inyo. Wala ang mga chikiting? Umalis sila. Kasama ang papa nila. Sila lang po? Hindi nabanggit sa akin yan ni Jim na ipapasyal niya yung mga bata. May iba pa silang kasama. Sino po? Si Rochelle. Ho? Dumadalaw na po pala siya rito? Oo, madalas. Kat, wala bang sinasabi sa'yo si Jim? Hindi pa ba kayo nag-uusap? Bakit po? May dapat po ba siyang sabihin sa akin? TLC. Naging unfair siya sa akin kasi habang kami, pinilikan niya na yung girl, hindi niya talaga sinasabi sa akin. Napaka-unfair niya, Claire. Bakit siya ganun sa akin? Kat, alam mo na posible talaga mangyari yon, na magkabalikan silang dalawa. Lalo na't may mga anak sila. Oo, alam ko yun. Pero ang nakakasama ng loob, wala akong kaalam-alam. Inilihim niya sa akin na nagkita pala sila. Tapos ngayon, nagkabalikan na. At basta ka na lang initsipwera? Yun ang mas masakit, Claire. Wala naman akong ipinakitang masama sa kanya eh. Maging sa pamilya niya. Lalo na sa mga bata. Pero, bakit wala siyang pakialam sa feelings ko? Kaibigan ko pa naman siya. Pero pinagmukha niya akong tanga. Yun ang hindi ko matanggap eh. Alam ko, masama ang loob mo sa akin. Buti alam mo. Dahil ginawa mo akong tanga, Jim. Akala ko ba importante ako sa'yo? Sorry. Sorry? Ganun na lang? Magsusorry ka lang? Bakit di mo agad sinabi sa akin? I don't know how to tell you, Kath. At kung saan ako mag-uumpisa, alam kong masasaktan ka. Pero mas masakit ang ginawa mo. Dahil tinago mo pa sa akin. Pasensya ka na. Hindi ko rin gusto na masaktan ka. Pero ginawa mo. Sana pala hindi na lang ako pumayag na maging tayo. Para hindi ako nasasaktan ng sobra. Kailangan kasi ng ina ng mga anak ko. Hindi yun rason. Dahil kaya ko ring maging ina sa kanila. Ba't di mo ba kasi aminin sa akin ng totoo? Mahal mo pa siya? Oo. Kaya, binigyan ko pa siya ng isang chance para mabuo rin ang aking pamilya. Well, yun. Mas malinaw na sagot. Mahal mo pa siya. At wala na akong laban doon. Pero, paano yung sa atin? Sorry. Sorry, Kath. Maiintindihan mo naman ako, di ba? Okay lang. Kung yun ang talagang magpapasaya sa'yo, ang balikan si Rochelle at mabuo ang pamilya mo. Tatanggapin ko kahit masakit yun sa akin.
Jim. Hindi na lang sana kita minahal. Hindi na rin sana ako naging malapit sa mga anak mo. Para hindi ako nasasaktan ng ganito. Umasa kasi ako eh. Inakala ko na magiging forever na yung relationship na meron tayo. Kasama ang mga anak mo. Na buong puso ko ring minahal. Kaya lang, si Rochelle pa rin pala ang nasa puso mo. Pero kahit masakit, I have to accept it. At handa akong magparaya kung yun ang makakapagpasaya sa'yo. Dahil mahal kita, Jim. Mahal na mahal. Hindi na baling masaktan ako. Ang lumuha ako. Basta nakikita ko lang na masaya ka sa desisyon mo. Kasama yung babaeng totoo mong mahal. At mabuo yung pamilya mo. Magiging masaya ako. Para sa'yo. TLC. But yun, I'd like to see your heart doing this. Diba? Na ang gusto mo ay makatulong, you cared for the kids. Kaya lang ngayon natin ngayong nagbabalik na, diba, nire-restructure na nila as a family, as a unit, diba, being a family, yung kanilang buhay, lumabas ka na sa, sa picture. Kasi ate, nagkamali man siguro yung nanay o yung tatay, hindi ko alam kung sino nagkamali, diba? Kasi syempre, yung tatay ang kaibigan mo, siya napalapit sa'yo, siya naging bahagi ng buhay mo, you will always side the guy. Tama? Alright? Kwento niya yan eh. Diba? It's his word against her words. Tama? Oo, totoo. But my point is, she's trying to go back to her kids. Huwag mong kunin yung spotlight ng pagiging nanay kasi hindi naman ikaw yun. And besides, you are an ex-girlfriend. Wala ka nang pakialam sa buhay nila. But thank you very much. Kung wala man nagpasalamat sa'yo, thank you very much for caring sa mga batang yun. Di ko kayang mag-isa dahil kailanman ay laging ikaw ang siyang iibigin ko sa tuwing na di mo man sabihin ang nasa damdamin ay nadaramang lumalayo ka na ngayon sa akin. Kung mahal mo siya ay pipilitin kung di mo makita na di ko kaya. Kung mahal mo siya, di mo maririnig sa akin ang mga hikbi dahil mahal kita. Kung di mo makita sa kanya ang nais ay narito ako. Maghihintay pa rin lagi ang puso, di ka pipilitin na muling ibigin. Tatandaan mo lang na ganun pa rin ikaw sa akin. Kung mahal mo siya ay pipilitin kung di mo makita na di ko kaya. Kung mahal mo siya, di mo maririnig
mahigpit dahil mahal kita. Kanya ng pag-ibig na alay ko. Hindi magbabago. Magunaw at maglaho man itong mundo. Ikaw ang pag-ibig ko. Kung mahal mo siya, ay pipilitin kong di mo makita na di ko kaya. Kung mahal mo siya, di mo maririnig sa akin ang mga higpit dahil mahal kita. TLC, The Drama Special. Minsan talaga, kabisyo, ang pag-ibig parang ibon lang yan. Kailangan pakawalan, kailangan palayain. Lalo na kung meron ng nagmamay-ari sa kanila. Di ba, Mama Tanya? Tama ka dyan, Ma. And ginawa ni Jim ang tama. No? Ginawa ni Jim ang Nakakalungkot kasi nagmahal si Kat eh. Oo, ganun talaga, may masasaktan at masasaktan. May masasakripisyo para maging maayos ang buhay. Correct. So, ikaw muna ang maglatag kung ano ba yung masasabi mo sa kwento natin ngayong hapon na ito. Yes. And of course, kapwa kabisyo, katulad po ng laging sinasabi ni Tanya dito sa mikropono, kahit kailan po ang paggawa ng mabuti ay hindi kalugihan at ang paggawa ng tama ay hindi dapat pagsisihan. Kung bakit, subukan nyo pong gawin and you will understand. Kath, ipagpasalamat na ikaw ay nabigyan ng pagkakataon, no, na mahalin si Jim and most especially yung kanyang mga anak. Lagi mong tatandaan, kailanman hindi mababaliwala lahat ng efforts mo. Lahat yon maa-appreciate nila. Hindi lang sa ngayon, kundi hanggang paglaki ng mga bata. Maaalala nila na si Mami Kath, dahil ang buti-buti mo sa kanila, ang bait-bait mo sa kanila, pinakita mo at in-express mo sa kanila ang iyong pagmamahal. Kapwa kabisyo, lagi mong tatandaan o lagi mong alalahanin kapag napanghihinaan ka ng loob na mag-invest sa isang relationship. Tandaan mo na ang mga panahong inilaan mo para makabuo ka ng maayos na relasyon ay hindi sayang. Ito ay isang very, very wise investment dahil ikaw ay nagdala ng impact sa buhay ng ibang tao. At lagi rin po nating iisipin na isa sa pinakamasarap na mararanasan ng tao sa buhay niya sa mundo ay yung magmahal. Kaya wag pong pagsisisihan kapag ikaw ay may investment sa pagmamahal, kapag ikaw ay nagmahal. Di ba, Mama Christine? Yes. Tama yan, Mama, di ba? Yung pag-i-invest naman, hindi ibig sabihin na kapag nag-invest ka, panalo ka eh. Di ba? Minsan talaga, hindi maiwasan na kahit mag-invest ka, natatalo ka pa rin at the end. Basta, at least nag-try ka. Yun lang naman yan, Mama. For me, Mama Tanya, para kay Kat, you should let go na, Kat. Maaaring, oo, nagmukha kang tanga. Pero, ginawa niya lang ang tama para sa kanya at sa pamilya niya. Mali na, hindi agad niya sinabi na nagkabalikan na sila, pero mali naman kung itutuloy pa rin niya ang pakikipagrelasyon sa'yo kahit na alam niya sa sarili niya na ginawa ka lang niya dahil sa sulsol ng ina niya, ng kaibigan niya. Masakit marinig, di ba? Ginawa ka lang niya dahil sa ibang tao. Pero, yun ang realidad eh.
So, let go. Sometimes, there are things in our lives that aren't meant to stay. Life may not be fair dahil nagmahal ka lang naman pero masasaktan ka rin pala. Pero part po yan ng buhay natin. Hindi po para asarin ka lang, Kat. Minsan, kailangan natin masaktan para tayo ay may matutunan. So, gawin mo para sa iyong ikasisiya, tama na let go, make peace with your past, para hindi ito maruwin yung present o yung magiging future mo. Make peace with your past para wala ng bitterness na maramdaman dyan sa puso mo. Dumarating talaga ang oras na kailangan na nating tumigil, to stop loving someone, hindi dahil that person has stopped loving you kung talagang minahal ka niya ng konti. But because nakita natin na magiging mas masaya siya if we let go. Diba, Mama Tanya? Letting go means ma-realize mo na some people are a part of your history na lang, but not part of your destiny. So forgive, let go, move on. Yes. Alam mo, tama. Yung sabi mo, Mama Cristino, na-pressure kasi itong si Jim eh. Nagpa-pressure naman. Ano kasi ba? Kasi yung friend niya, sabi niya, pwede naman na yan. Oo, go na yan. So parang, sige na nga. Which is a wrong decision kapag umi-enter ka sa isang relationship mo. Yung tipong nagpapadala ka sa sinasabi ng ibang tao. Parang no choice na ako, i-try ko nga, sige. Correct. Although trying naman talaga ay magandang attitude yan, yung pagta-try and try. Pero para mag-try ka ng tao, baka sakaling mag-work, kahit hindi mo sigurado sa'yo, sa sarili mo na mahal mo. Diba? Alam mo yung try na yan, applicable yan sa trabaho, kung meron kang dream na gustong ma-achieve, applicable po yan sa pagkain, kung gusto mong malaman kung anong lasa ng pagkain. Diba? Kung gusto mong malaman kung maganda ba itong TV na ito, pwede po yan, oo. Pero yung gawin mo sa tao, hello, parang tester, di ba? Oo, ano pa bango? Pagka ayaw mo, itatapon mo na. Oo. Di ba? So siguro sa mga tao na rin na nakikinig sa atin ngayon, wag po nating itry. Lalo na kung ito po damdami ng ibang tao. At alam nyo na may posibilidad na maayos pa yung past relationship nyo. So, wag saktan yung ibang tao para lang po mapunan yung nawawala sa inyong pagkatao. Oo, kasi masakit yun eh. Parang, sabi kasi ni nanay mabait si ganito, magbait si ganyan, sabi na barkada. Diba? Nagpadala ka naman sa sulsol ng iba. So, hindi po magandang ugali yun. Lalo na kung alam mo na in the future, pwede mong masaktan itong taong to. Sayang, kasi si Kat, napansin natin, nakita natin na she's really a good person. Yes. Meron siyang good heart. Yes. Diba? At syempre, Mama Cristino, isa talagang kahangahangang bagay sa isang tao, yung isakripisyo yung sariling kaligayahan para naman sa kaligayahan ng iba. Hindi siya selfish. Yon. So, ayun. So, Kat, sayang talaga na... Tapos tinatanong niya, di ba, na kala ko ba importante ako sa'yo? Siguro, importante ka. Importante naman si Kat. Kaya lang, dumating yung mas importante, which is the family kasi. Aray. Diba? So, ganun talaga, may masasaktan po at may masasaktan para maging maayos, maging smooth sailing ang ating buhay. Pero salamat kay Kat ha, kasi during nung nawala yung tunay na ina, siya yung nagparamdam na merong magulang ang mga bata. Correct. Nakakatuwa kasi mukha namang good parent din itong si Jim. Yes. Nagkataon lang talaga na nasaktan siya dahil sa ginawa ng kanyang asawa. At maganda kasi nagkapatawaran sila. Diba? At syempre, lahat naman ay deserving sa second chance. Oo. Kaya nga parang ang pogi-pogi ng decision dito ni Jim eh. Oo. Kasi pinili niya pa rin yung family niya, di ba? Talaga. Yes. Ang pogi-pogi niya. Ay, parang gusto mo sulutin. Ay. Yung totoo, ay. Pero hindi, si Rochelle naman, ikaw naman, Rochelle, sana nagawa ko, ano mo yung kasalanang nagawa mo sa iyong pamilya, lalo na kay Jim at sa iyong mga anak. Sana this time, meron kang natutunan. At sana yung sinabi mo, nabigyan ka pa ng isa pang pagkakataon, na gagawin mo na yung tama, sana you mean it. Hindi lang dahil ayaw mo na sumama yung tingin ng anak mo sa'yo. Sana talagang gusto mo talagang magbago at gusto mong ayusin yung pamilya nyo dahil you mean it. At saka, Rochelle, be grateful
Diba, tumanaw ka ng malaking utang na loob at magpasalamat ka lagi dahil may asawa ka katulad ni Jim na nagbigay sa'yo ng second chance na mas ma-reconcile ang inyong family. O, diba? Panindigan mo yan, patunayan mo na I deserve na magkaroon ng second chance, na buuin uli itong pamilyang to, na maging nanay uli ako ng mga anak. Pero Mama Tanya, tanong ko lang, kailangan pa bang sabihin ni Jim kay Rochelle na nagkaroon sila ng relasyon ito ni Kat? Tingin mo, kailangan pa ba? If hindi siya makakatulog dahil doon, dahil wala siyang peace, sabihin niya. Pero kung sa palagay niya makakaayos yung pagsasabi, di sabihin niya, nasa tao naman yan. Pareho lang yun Ha? Hindi, kung makakatulog siya ng maayos nang hindi sinasabi, di go, wag na. Wag na. Pero kung hindi siya makakatulog, sleepless nights siya dahil hindi niya sinasabi, di sabihin niya na lang. Ako mas gusto ko sabihin na lang. Para kasi sabi nga natin, di ba, ang isang relasyon kailangan open kayo sa isa't isa. Kailangan nandun yung tiwala. Although, hindi naman kasalanan ni Jim na nagkaroon sila ng relasyon ni Kat, pero iba na rin talaga yung maging honest. Diba? Basta make sure lang na kapag wala si Rochelle, may nagaganap dito kay Kat. Wag ganon! Wag maging makate. At wag iti-take advantage yung pagkagusto ni Kat dito kay Jim, ha? So yun lang. Oy, Mama, dapat bang pagsisihan ni Kat na nagmahal siya? Hindi. No? Kasi, kumbaga, minsan sa buhay niya, naging masaya naman siya kay Jim. And instead of being, regretful, be thankful na lang dahil ngayon, di ba? Dahil sa nangyari, may natutunan ka. Kasi kahit magsisi ka, wala na. So, ang pinaka-wise na lang na gagawin natin, kapwa, after ng isang pagsubok sa buhay, ay pulutin kung ano yung mga dapat matutunan. And be better sa susunod na relasyon. Kwento ng buhay mo. At wag madadala sa pag-ibig. Ganun talaga, nadadapa tayo, pero minsan kailangan nating bumangon at mag-move on. So, yan nga po ang kwento ni Kat na itinawag po last January 3. Alright. Ang mga gumanap po, syempre, sina Rakitera bilang si Kat. At si Diego Bandido. Ayan ka na naman, wala ka na naman. Kala mo, teka lang. Nasaan? Tako. Si Diego Bandido bilang Jim. Si Rico Pañero bilang Alex. Si Robin Siena bilang Rochelle. Si Rochelle. Si Lala Banderas bilang Claire. At syempre, ang gumanap na mother, si Joy Babor. Ang aming production assistant dito po sa Love Radio. And of course, ang ating writer po si Gani Halamanan. Ang ating musical scorer, poging-poging Danny Frias. Sound engineer, Jason Sagun. At syempre, ang ating pong direktor, mahal na direktor, Direk Badong Royales. Yes, and of course, ang ating overall Chuvanes, Eklavu. Sir Willie Espinosa. Nako, i-follow niyo na po kami sa aming Twitter at Kristindera907. That's Kristine DERA 907. Sa Facebook po, facebook.com/Christine101. Nahihirapan ka, Mama Tanya? O ganito, kapag ka may nakita ka magandang profile picture, ako na yon. Huwag ka na kumontra! Ako din po, idamay nyo na ha sa Facebook, Tanya Chinita, tapos sa Twitter at DJ Tanya Chinita. Yun lang, May nag-text, huy, hindi ako kasama dyan. Parang kilala ko yun. Ay, di hindi. Maraming salamat. Magkarinigan muli tayo tomorrow, 1 to 2 p.m. At syempre, nakasama nyo nga po kami. Ako po, mula po sa 90.7 Love Radio. Ako po si Miss K. Kristindera. At ako mo naman At ako naman po mula sa kariyan ng Yes Oy, FM. kinabahan kasi kinabahan ka kasi nakikinig si si boss. Ikaw talaga. At ako naman po, ang Tanya niyong lahat sa radyo, Tanya Chinita. Na pwedeng, ano ba yun? Liuta ka! Nagbibigay solusyon nga! Kinabahan ka talaga.
Pwede rin naman ang konsumisyon. Isang upo ang dramahan. Isang upo ang yamutan. Isang upo ang iyakan. Kapag kaalauna na. Alam niyo na yan, drama na. Bye, baby ko. Bye, Christy. Pahalo ka ko, Bye-bye. be. Pahalik. Bye. Uy, kain na tayo. Tara, let's Bye. plan. Sige na. TLC. The Drama Special.